Ako nga pala si Laura, 19 years old. Kahit sobrang nakakaliit ng pagkatao ang pangyayari sa buhay ko, ay umaasa akong hindi nyo ako huhusgahan at makikita nyo ang sitwasyon ko bilang isang biktima. Base kasi sa narinig ko sa mga kakilala, kapitbahay at mga kamag-anak ko, ay parang ako pa ang mali sa sitwasyon na sumira ng aking buhay. Alam niyo naman siguro sa panahon ngayon ay bihira na lang ang dalaga na hindi umiinom. Marami din po akong mga kaibigan. Karamihan doon ay mga babae at mga kababata ko rin. Dahil wala naman kaming hanap buhay, kaya umaasa na lang kami sa libreng painom. At kung may mga trupang handang magpainom sa amin, 5 kaming magkakaibigan, pare-pareho kaming babae. Dalawa sa kaibigan namin ay may boyfriend na. Isa doon ay nag-aaya ng inuman sa isang birthday party. Doon iyon naganap sa isang boarding house sa Malate. Yung boarding house na yun ay may taas. 2 kwarto sa taas at 2 kwarto din sa baba. Tapos yung tropa ng boyfriend ni Jelly na kaibigan ko ay doon umuupo sa may isang kwarto sa ibaba. Kasama niya doon ang kanyang pinsan na lalaki. Mapera ang lalaking iyon dahil pagkarating namin ay bumabaha ng pagkain. Puro order lang din sila sa labas. Tapos may 10 case ng Red Horse na nakasalan sa ilalim ng lamesa. Pero yung nasa ilalim ng lamesa ay MP lights pa ang nakalagay. Masaya ang kainan at inuman. Nagdatingan din ang iba pang mga bisita. May mga babae din namang dumadating. Pero pagkatapos kumain at makainom ng konti, ay nagsialisan din sila. May pupuntahan pa daw ang mga iyon. Kaya naman, kami na lang ng mga tropa ko na mga babae ang nandoon. 2 doon sa kaibigan ng may birthday na si Jos ay medyo crush ko. Katabi ko nga ang isa. Nang nasa inuman ay nagkukwentuhan kami ng iba pang topic at nagpi-flirt siya sa akin. Sinasakyan ko naman kasi nga gusto ko naman siya. Hanggang sa naging hating gabi na at lumalalim na rin ang aming pagkalasing. Yung iba naming kainuman ay lumabas para bumili daw ng mami para mainitan ang mga sikmura. Yung mga kaibigan ko naman na may boyfriend ay pumasok na doon sa kwarto. Hinayaan lang namin sila dahil malamang gagawa sila ng milagro doon. Si Albert naman, nakatabi ko ay panay na ang hima sa hita ko. Pero imbis na magalit, ay hinayaan ko na lamang siya. Para kasing nag-iinit na rin ang buo kong katawan at gusto kong maglabas ng init at hindi ko alam kung ano ang inilagay niya sa inumin ko. Sobrang nahihilo na ako at nag-blackout na rin ang paningin ko. Pakiramdam ko ay gising ako. Yun bang parang nawawala lang ako sa uliran tapos muli na namang magigising. Isa sa mga naalala ko ay nagmimilagro na rin kami ni Albert. Hindi nakahubad ang pang-itaas ko pero wala akong pang-ibaba. Parang nai-enjoy ko naman tapos mawawala na naman ako sa aking sarili. Noon, muli akong nagkamalay at iba na ang nasa ibabaw ko pero hindi na ako makapanglaban. Kasi sobrang nahihilo na talaga ako nung time na yun. Kasi nauuhaw ako at kung hihingi ako ng tubig ay Red Horse ang ipinapainom nila sa akin. Kaya muli na naman akong mawawala ng malay at magigising na naman ako na ibang lalaki na naman ang nasa ibabaw ko. Pakiramdam ko silang lahat na lalaki na kainuman namin ay nakagalaw sa akin. Pati yung mga boyfriend ng mga kaibigan kong babae ay naalala ko ring nakapatong sa akin. Nung magising ako kinaumagahan ay nasa bahay na ako ng kaibigan kong babae, yung si Jerlyn, yung my boyfriend. Sabi niya wala rin daw siyang maalala masyado. Ang naalala niya lang ay noong mag-umaga na at ginigising na siya ng boyfriend niya para umuwi. Hindi raw siya pumayag na hindi ako maisama pa uwi. Kaya kasama niya akong umuwi sa kanila. Nag-blackout din daw siya matapos nung inuman. Nung magising nga ako ay sobrang sakit at hapdi ng ibaba ko. As in, grabe ang hapdi at nahihirapan ako makatayo.
Nakiusap ako kay Jerly na sa hapon na lang ako uuwi. Pumayag din naman siya. Kinahaponan ay isinakay niya ako sa taxi pauwi at siya na rin ang nagbayad. Makalipas ang ilang linggo ay nagsimula na akong mahilo at magsuka. Napansin yon ng aking mama kaya sinabi niya sa akin na baka daw buntis ako. Sinabi ko naman sa kanya na paano ako mabubuntis. Wala naman akong boyfriend. Pero mukhang tama nga ang kasabihan na mothers knows best talaga dahil nalaman kong buntis nga talaga ako. Ang malaking problema ko ngayon ay hindi ko alam kung sino sa mga nakainuman ko ang nakabuntis sa akin. Ayaw ko din naman sabihin sa mga kaibigan ko na pati mga boyfriend nila ay naaninagan kong gumamit sa akin. Natatakot din kasi ako na baka layuan nila ako at sabihin humahanap pa ako ng mga madadamay sa problema ko. Paano ko kaya malalaman kung sino ang dapat managot sa nangyari sa mga kababaihan dyan o mga kabataang babae? Huwag po kayo masyadong mag-iinom or magbabarkada para hindi kayo magaya sa akin. Ngayon, napakalaki ang naging problema. Sana mapulutan nyo ito ng aral.